Okay, bukas po tayo sa Romans chapter 8, verse 28. Sa nanonood po online, pakibukas po tayo sa Romans chapter 8, verse 28. Sabi po sa English, babasahin ko po muna po sa English. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Sa Tagalog po, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sige po, siglit po tayong yumuko at manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat sa iyong presensya sa araw na ito. Sa bawat taong may dinadalang pagod, takot, uncertainty, at mga tanong na walang sagot, dalangin namin na ikaw ang mangusap. Buksan mo ang aming puso upang maunawaan ikaw ang Diyos na hindi lamang sa panahon ng pagpapala, kundi maging sa panahon ng paghihintay at kahinaan. Turuan mo kaming magtiwala kahit hindi namin nakikita ang buong larawan. At sa mensaheng ito, palakasin mo ang aming pananampalataya at ilapit mo kami lalo sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Palakpakan mo natin sa Lord. Ayan. Tatandaan po natin nga mabuti. Dito po sa binasa nating sabi po dito, and we know that all things work together for good. Ibig sabihin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos. Ang title po ng ating pong pag-aaralan ngayon pong gabing ito, ginagamit ng Diyos ang hindi mo maintindihan. Naniniwala po ba tayo na hindi natin kailangan maunawaan ang lahat para sumunod tayo sa Diyos? Sapagkat kapag naunawaan nating lahat, alam na natin yung mangyari at magaganap, mananampalataya ka pa ba? Amen po ba? Alam niyo po, isa po sa natutunan ko sa buhay na we need to execute something that we do not know, na kapag na-execute na natin at nakita na natin yung result, doon pa lang natin mauunawaan yung napakaraming bagay. Kadalasan, hindi pala kadalasan, most people, ang nangyayari, bago gawin ng isang bagay, kailangan muna naunawaan niya, kabisado na niya, bago pa gumawa. Kaya ano nangyari? Maraming taong hindi na umasenso, stagnant ang buhay, sapagkat hindi pa niya ginagawa, na-judge na niya agad yung mangyayari saan? Sa hinaharap. Tama, mali. Kaya ano pong nangyari? Saka na kapag ako'y may pera na, saka na kapag graduate na ako, saka na, di ba? Laging may tinatawag manyana habit, mamaya na. Di ba? Pero tatandaan niyo pong tatandaan po nating mabuti na bilang isang tao, gusto natin lagi po na klaro ang lahat. Gusto natin alam natin yung kasunod na chapter. Gusto natin, kontrolado natin kung ano yung magiging outcome. Pero po, ito po ang kailangan nyo pong maunawaan. Ang buhay ay parang dagat. Minsan, kalmado. Minsan, parang bagyo na halos kainin na yung barkong sinasakyan mo. Di ba? Nung kami po ay nagpunta ng Puerto Galera, talagang napakasarap talagang maligo. Kahirap namang maligo na nagbababagyo. Pero pag kalmado, tapos ang ganda ng sikat ng araw, di ba? Parang halos ayaw mo nang umalis to, napakasarap. Pero tatandaan mo, ang buhay ay parang dagat, hindi laging kalmado. Darating talaga ang araw na meron talagang bagyo na darating sa ating buhay. Hindi po exempted na ikaw ay porket mananampalataya ka na, ay hindi ka nadadaan sa bagyo. Marami pong nagsatanong sa akin, Pastor, bakit simula po na nagkaroon ng gawain po dito, hindi na ako nawala ng problema? O ano bang klaseng problema yun? Hala nga, sige nga, isa-isahin mo. Ay, no sinabi naman niya sa akin, o sino ngayon ang gumagawa ng problema? Ako po, o di walang problema. Walang problema si ano. Alam mo namang wala ka namang pambayad pala, ba't ka nangungutang? Oh, kaya sunod-sunod ngayon, halos ipabarangay ka na,
halos, 'di ba, mapahiya ka na doon sa tapat ng tindahan mo. Maraming mga ganyang ano. Tatandaan mo once ang pangungutang is yan yung tinatawag na band-aid solution. Pwede ka ngayong masolusyonan mo, pero hintayin mo, ayusin yung singilan. Pero tatandaan mo nga mabuti, marami po tayong problemang kakaharapin po natin. Pero sino ba ang gumagawa ng problema? Ikaw ba o si Lord, di ba? Tatandaan niyo mabuti, hindi po lahat ng problema ay kagagawa ng demonyo. Hindi lagi nating sisihin ang demonyo. Sisisihin may mga problema na tayo po yung may kagagawan, pero po minsan may mga problema na inaalaw ng Diyos para sabihin sa iyo, anak, kailangan mo ako. Amen po ba? Palakpakan po natin sa Lord. Yan, dito po sa ating dahil sabi ko nga po, may mga kanya-kanya po talagang season ang buhay natin. Darating po na punong-puno po tayo ng kasaganahan. Yung tipong paldong-paldo, napakadaming pera, may nagpadala, maganda yung kita, mabenta yung maayos po yung trabaho, na-promote ka. May mga panahon po, may season po na kasaganahan. May panahon naman na talagang gipit na gipit. At kahit sa patalim, kakapit, di ba? At kahit masugatan, kahit mapahiya na, may mapakailang sa pamilya, di ba? Pero ang wag na wag mo namang gagawin na ibenta ang iyong katawan, di ba? Yung sarili, di ba? Pero maniwala po kayo, may mga tao na kayang gawin ang lahat. Ano kaya Ate Masi, may bibili? Aray ko. May bibili pa ba, di ba? Huwag niya naman pong ibenta inyo. Pero honest to goodness, sa totoo lang, hanggang ngayon po may nagbebenta ng katawan para lamang sa kanilang pamilya. Di ba? At katwiran nila ay, Pastor, isipin mo naman, saglit lamang ay pera na agad. Ay, Ate Masi, saglit lang. Pera na daw agad, di ba? Aray ko. Pero po, tatandaan niyo po nga mabuti, may mga season po talaga na sagana tayo, gipit na gipit tayo, pero po ito isa sa pinakamagandang season ng buhay, yung answered prayer. Amen po ba? Yan po yung isa sa pinakamaganda. Pero ito po, ang pinaka-challenge sa lahat, darating po sa punto ng buhay natin, yung season na parang tahimik ang Diyos. Yung parang, Lord, nandiyan ka ba? Lahat ay pati, sabi nga nung iba ay buong ilang Santo Rosario na nagawa, lahat na, di ba? Nagkawang gawa na. Pero tatandaan niyo po, ang Diyos ay nakatingin sa ating puso. Pwede namang nilikha nga niya ang langit at lupa, yung kayang pangangailangan mo pa kaya. Pero ang lagi pong tinitingnan ng ating Panginoon is the genuine repentance, kung tunay ba talaga tayo nagsisisi at tunay ba talaga tayong lumalapit sa Kanya. Amen po ba? But the problem is, totoo nga ba talaga tayo? Baka yung season na tahimik ang Diyos, doon na pala siya may ginagawa at hinihintay niya yung tamang pagkakataon na ibuhos na talaga sa'yo yung matagal mo nang hinihiling sa Kanya. Amen po ba? Palakpakan po natin sa Lord. Tatandaan po natin mabuti, sabi po sa Romans chapter 8 verse 28, hindi po nangako ang Diyos na magiging madali ang lahat. Ito ay pangako na kahit magulo ang proseso, hindi nawawala ang kamay ng Diyos. Tatandaan po natin mabuti, sa bawat aksidente o bawat sakit na nararamdaman po natin, hindi po nasasayang yung bawat luha natin sa pananalangin po natin. Hindi po nababaliwala yung dumarating po minsan na pinanghihinaan po tayo, sapagkat sa tuwing tayo po ay pinanghihinaan, nakakagulat po na isipin na sa tuwing tayo po ay mananalangin, doon po tayo pinalalakas ng Diyos. Amen po ba? Mahalaga po na matuto po tayong magpakumbaba sa harapan ng Diyos, na aminin po natin that apart from God, we can do nothing. Amen po? Kaya ginagamit ng Diyos ang hindi mo po talaga maintindihan. Hindi po sinabi ng Diyos na walang hirap. Ang sabi po ni Pablo, lahat po, ano pong sabi po niya dito sa Tagalog, alam natin na sa lahat ng bagay
ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. All we know that all things work together for good to those who love God. Ang tanong, nagmamahal po ba tayo sa Diyos? Hello, nagmamahal po ba tayo sa Diyos? Ibig sabihin, kung lahat ng bagay, ibig sabihin, hindi po lahat ng bagay ay madali. Hindi lahat ng bagay ay mabuti. At hindi lahat ng bagay ay magiging komportable po sa atin. Pero po, ang sabi po niya, all things, lahat ng bagay. Ibig sabihin, kung lahat ng bagay gagawa si Lord para sa ikabubuti, ibig sabihin, darating ang araw that someone will betray us. Hello po. Ibig sabihin, if someone betrays us, kasama din ba yon that all things work together for good? Kasama din po ba yon? Yes. Kasama din po yun. Even someone betrays us. Sino ang nagbetray sa ating Panginoong Hesus? Ilan ang nagbetray sa ating Panginoong Hesus? Ilan? Ilan? Dalawa. Si Judas at saka si Peter. Imagine mo yun, ha? Kasama na niya yun, ha? Dalawa pa. Lalabindalawa na nga lang yung tinutukan niya. Pero tatandaan niyo po, there is a big difference between Peter and Judas. Si Peter nagkaroon ng genuine repentance. Na bago pa mangyari yun, ang sabi niya ni Jesus sa kanya na itatatwa siya ng 3 beses, alam na niya nang mangyayari yun. Pero ang sabi niya ni Jesus, na ipanalangin na kita. At sa oras na manumbalik ka muli, palakasin mo ang iyong mga kapatid. Ibig sabihin mo, advance na yung prayer ng ating Panginoong Hesus that someone will betray Him. Ibe-betray talaga siya. Pero tatandaan niyo pong mabuti, if all things work together for good, even betrayal, kasama po na mangyayari po yun sa ating buhay. At maging kapatid mo, kapamilya mo, magbe-betray po talaga sa atin. Tatandaan niyo po yan. Hello, nandiyan po ba kayo? Kasama po yung moment po na yun. Na-amen din lang po sa... Oo, tama, amen. Kasama din po yun. Even po sa kawalan po natin, yung walang-wala na tayo, wala na tayong pangkain, wala na tayong... isipin niyo po yun, yung talagang walang-wala na tayong makukunan, nandun pa rin si Lord, gumagawa pa rin siya doon. Sabi ko nga po sa inyo, mas totoo ang mundo sa spiritual kaysa sa physical. Peke ang nakikita ng ating dalawang mata. Kung tayo po bilang isang Kristiyano ay nauunawaan natin na makapangyarihan ng ating Panginoon, huwag po tayong padadaya sa nakikita ng dalawa nating mga mata. Sapagkat mas totoo ang mundo sa spiritual kaysa sa physical. Marami kasing mga tao na binitray. Ang gagawin, sisiraan. Nako, wag mo nang puntahan yan. Ganito, ganyan. Ay hindi mo naman kalaban ng tao. Sapagkat ang sabi ng Biblia, our battle is not physical, but spiritual. Eh bakit tayo, mga Kristiyano tayo, if someone betrays us, ay pinagtutulungan pa natin, sisiraan pa natin, di ba? Pero kailangan malinaw sa atin na ang labanan talaga natin sa mundo ay spiritual and not physical. Darating ang araw na may sakit tayo. Kasama din po yun. Na-stroke ka man, may dinadialysis ka man. Meron nga ako nakita sa Facebook, parang 15 years na siyang dinadialysis. Aba ay may nag-comment, aba ay buhay ka pa pala. Isipin mo naman yun. Sa halip na God is good, napakabuti ng Diyos sa buhay mo. Aba i-comment, ay buhay ka pa pala. Ay mga kilala ko'y patay na. Di ba? Tatandaan mong mabuti, kahit may sakit ka, all things work together for good. Gumagawa pa rin po ang Diyos. Amen po ba? Palakpakan po natin sila. Malay mo, kaya ka pala nagkasakit. Di ba? Para ipaalala sa'yo, aba, ang tagal mo nagpasasa sa buhay. Ngayon na ang panahon para ubusin mo naman ang panahon mo ng pananalangin para sa akin, para sa ibang tao, sapagkat napakahaba ng panahon na malakas ka, saan mo inubos? Hello? Kaya pala nung nagkasakit ka, yan na pala yung moment mo with God
samantalahin mo na. Sapagkat kapag ready ka na, malay mo, in an instant, biglang aayusin na pala yung ugat mo, lalakad ka na pala. Ay, nung nakalakad ka na, bigla ka naman uling bumalik uli sa luma mong buhay. O, di ba? Tanungin din natin yung ating sarili. Kung tunay na gumagawa ang Diyos, hindi natin kailangan siyang tanungin ng tanungin, bakit? May ginagawa siya sa buhay mo, ang kailangan lang i-enjoy mo yung bawat season na dumarating sa buhay mo. Amen po ba? Betrayal, may sakit, kawalan, ano pa? Ano pa yung mga moment na dumarating sa buhay natin na kailangan nating samantalahin? Bakit? Sapagkat may ginagawa ang Diyos. Amen po ba? Ano pa? Delay. May mga pagkakataon na sobrang delay talaga ng pagpapala. Na alam mo na darating na yung blessing na yun, bakit hindi pa rin dumadating? Di ba? Ako po, kung tatanungin niyo po ako, syempre, ako po yung nag-share, ako po yung nagli-lead po sa atin. Dumarating talaga na pinanghihinaan din po talaga ako. Tao din lang po ako gaya po ninyo. Kinakapos din, nawawalan din, di ba? Nanghihina din. Pero tatandaan niyo mabuti, yung delay, kasama din po sa proseso po yan. Kaya Lord, nag-apply na ako December 2024, tapos sasabihin ng agency, February 22, 2027 daw ako aalis. Eh, hindi. Di ba? Isipin mo naman. Isa lang talaga, ayaw na talaga ata ako paalisin ni Lord eh, di ba? Pero alam niyo po, ang laki na nung perang nakuha nila, siguro po aabutan ng 300,000 kasama yung mga gastos-gastos pa. At parang hindi na po ako makakatulog, kakaisip, paano ito, paano yan, makukuha pa kaya yung pera o ano. Pero alam niyo po ba, nung nag-let go na po ako, hindi ko siya inisip sapagkat nagkakaroon ng stagnant ang buhay ng isang tao, baka magkasakit pa ako kakaisip dun sa pera. Pero alam niyo po, nung isang araw, dahil naunawaan ko that even the delay, kumikilos pa rin ang Diyos. Alam niyo po, may tumawag po sa akin, kayo po ba si Sir Kelvin? This is Attorney Rojas. Lumabas na po yung certification ng job order na wala po pala talaga kayong certified contract sa ibang bansa at willing po kung tulungan po kayo para ma-refund po yung pera. Hello! Diba? Palakpakan po natin sila. Diba? Isin, hindi ko na po talaga maintindihan eh, God is good all the time. All the time, God is good. Amen po ba? Even the delay, ang tagal po December 2024. Tapos, di ba? Pero ang sabi po ng attorney ay mababawi po yung pera at kiniklaim ko na po yun. Amen po ba? Palakpakan po natin si Lord. At kadalasan po kasi kapag nagpipray tayo, lagi nating tinuturuan si Lord, ganito po dapat ang gawin nyo, ganito, ganyan. Pero alam nyo po, kapag nilet go nyo na po siya, iba po ang kaparaanan ng Diyos sa kaparaanan natin. Amen po? Even our failure, even our weaknesses, even our uncertainty, yung hindi na po talaga natin, yung kawalan na po ng katiyakan, hindi na natin maintindihan paano pa masusolusyonan, sa lahat po ng season na yon, gumagawa pa rin po ang Diyos. Tayo po bilang isang Kristiyano, hindi po porket natanggap po natin ang kaligtasan, iniisip po natin na kailan matatapos ang problema. Natandaan po natin na ang mga mangyayari po sa ating mga pagsubok, nakadepende po dito kung gaano kalaki talaga yung calling po natin. Kung malaki po yung pagsubok na dumarating po sa inyo, sobrang laki po ng calling po natin. Kaya ako po, di na po ako nagtataka kung bakit dumaan ako sa matinding pagsubok. Hindi, kahit nga po ako, kahit sino, hindi po makapaisip kung paano pa po ako nalagay sa ganitong sitwasyon. Wala po makakapagsabi. Wala po makakapagsabi. Pero isa po sa kailangan nating maintindihan, hindi po exempted ang mga Kristiyano sa problema. Pero makakasigurado po tayo na yung kaligtasan ay natanggap na po natin. Pero pagdating sa problema, kasama po talaga tayo, hindi kalalampasan. Sapagkat tuturuan po tayo kung paano matetest yung ating pananampalataya. Minsan, habang mas lumalalim po tayo sa Diyos, mas natututo po tayong umasa sa Kanya dahil may mga bagay na hindi mo na kayang kontrolin. Kapag hindi na po natin kayang kontrolin, naku, maniwala ka, anak, ako naman. Di ba? Magugulat ka, i-U-turn niya. Mali ka naman eh. Dito tayo pupunta. Alam mo nang mapapalayo ka lalo, balik.
at meron akong mas magandang daan para sa'yo. Amen po ba? Palakpakan po natin si Lord. Isa po sa biblical reality na kailangan po nating maintindihan, even Joseph was betrayed before promoted. Pakinggan niyo po ako ha. Sino po dito nakakilala kay Joseph the Dreamer? Even Joseph was betrayed before promoted. Ano pong nangyari kay Joseph? He was betrayed by his brothers. Mga kapatid po niya. Bakit? Merong pangitain na pinakita sa kanya, Diyos, hindi matanggap nung kanyang mga kapatid. Ano pong nangyari? He was slave. Naging po siyang alipin, di ba? Dahil binenta po siya Tapos ano pang nangyari? Nagkaroon pa ng tinatawag na false accusation na hindi naman niya ginawa pero siya ay napagbintangan. At ito pa po ang pinakamalupit. Nakulong pa siya. Na kung tutusin, kung hindi talaga siya tinawag ng Diyos, doon na po siya mamamatay. Pero tatandaan niyo po mabuti, kapag may matindi ka po talagang calling, dadaan ka po talaga sa napakatinding pagsubok. At ito po yung nakaka-excite dyan. Habang dumadaan ka sa matinding pagsubok, you have to prepare yourself sapagkat alam natin na may matinding gagawin ang Diyos. Amen po ba? Ako po, naniniwala po ako noon. Nung panahon na may matindi talaga akong pagsubok, sabi ko, yung mga nag-a-advise sa akin, sabi ko, tumingin ka lang sa brighter side. Di pa ako pastor noon. Sabi ko, paano titingin sa brighter side? Napakalabong tumingin sa brighter side. It's really impossible na maging positibo ka sa panahon na alam mong lagapak ka. Di ba? Pero may Diyos na hindi po natutulog. Amen po ba? May Diyos na 24/7, 7 days a week, na patuloy na kumikilos sa Kanya kung tayo po'y patuloy na mananampalataya at magtitiwala sa Kanya. Amen po ba? Even David was hunted before crowned. Ano po yung buhay na meron si David? Naging po siyang shepherd. Dumating siya na kailangan niyang patayin sino? Kalabanin at harapin si Goliath. Isipin mo, napaka-imposible pa po na hindi naman siya well-trained. Pero dahil kinukot siya ni Goliath ang mga Israelita, ang Diyos ng mga Israelita, sinamahan po ba siya ng Diyos? Yes, sinamahan po siya. Ano pang nangyari? Akala mo natatapos na after ng kay Goliath? Ay halos patayin na siya ni Saul. Isipin niyo po yung pangyayari po doon sa kanyang kanyang buhay. Doon pa lamang kay Goliath, batindi na Pero isipin mo, even the king, papatayin siya ni Saul. At ilang beses na meron siyang pagkakataon na gumanti. Pero ang Diyos may mensahe na kahit alam mo naman na pwede mo na siyang may pagkakataong gumanti ka sa taong naninira sa'yo, gustong pumatay sa'yo, ay pagpapasa Diyos mo na lang ang lahat. Because the Bible says, the vengeance is mine, not yours. Amen po ba? Ipagpapasa Diyos na lang po natin. Then after that, David becomes king. Amen po ba? Patapakan po natin sila, di ba? At hindi pa po dyan natatapos. Nagkaroon pa rin po siya ng failing moment. Natukso po siya kanino? Kay Bathsheba. Nagnatukso pa po siya. But after that, nagkaroon naman po siya ng tinatawag na genuine repentance at pinatawad naman po siya ng ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin sa Lord. Even though hindi po natin nauunawaan yung mga nangyayari po sa atin, pero tatandaan niyo po, basta ang buhay po natin inasa kamay ng ating Panginoon, napakaganda po ng plano po niya kung mananatili po tayo sa kanyang mga kamay. Amen po? And last, hindi po tayo tapos Jesus suffered before glorified. Wala na pong makakatapat sa ating Panginoong Jesus. Kaya po sabi po sa Mateo chapter 28 verse 18, all the authorities of heaven and earth has been given to me. Karapat-dapat lang ba na mag-glorified si Jesus? Karapat-dapat lang bang ibigay sa Kanya ang kapangyarihan at karapatan? Sapagkat ibinigay lang naman niya ang Kanyang buhay para sa iyo, para sa akin, kabayaran sa mga kasalanan natin, para maalis yung barrier mula sa taas hanggang sa baba, doon sa Holy of Holies, doon sa temple, para mabilis na po tayo makalapit sa ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin si Lord. Yan, minsan ginagamit ng Diyos ang mga discomfort para alisin yung false security natin sa mundo.
Tatandaan po natin, lahat po ng mga bagay na alam po natin na secure na tayo sa bagay na ito, mas secure pa rin po tayo sa ating Panginoon. Ang uncertainty o kawalan ng katiyakan ay minsang tools na ginagamit ng ating Diyos para turuan tayong magtiwala saan? Sa Kanya. Kasi tatandaan po natin na kapag stable na ang lahat, minsan nakakalimutan natin na may Diyos pala. Bakit? Smooth lang po ang lahat eh. Kailangan samantalahin po natin habang paldo pa, mas lalo ka pang magpagamit sa sa Panginoon. Mas lalo mo pang galingan. Sana boy, mas lalo ka pang magpagamit. Sapagkat darating po ang araw, hindi na po natin alam yung kasunod na mangyari sa buhay natin. Hindi na po natin alam kung saan tayo kukuha. Hindi na po natin alam kung bakit nangyayari po yung mga bagay na ito. Doon lang po natin marirealize, Lord, kailangan pala kita. Amen po ba? Magpapasalamat po kayo dyan sa mga pangyayari, sa mga pagsubok natin. Kaya po tatandaan natin, hindi lahat ng bagyo na dumarating sa ating buhay ay galing po sa demonyo. Tatandaan po natin na minsan, hinahayaan ng Diyos ang mga bagyo na yan upang mas lalo po tayong mapalapit sa Kanya. Mas lalo tayong lumakas, mas mapalapit po tayo sa Kanya. Sabi po sa Isaiah chapter 41 verse 10, "Fear not, for I am with you." Hindi po niya sinabi na dapat hindi ka matakot, pero ang sinabi po niya, ang pangako po niya, sasamahan kita. Di ba? Minsan nakakatakot man yung sitwasyon, nakakatakot man yung problema, pero once again, sinasabi po in the book of Isaiah, "Fear not, for I am with you." Ang presensya ng Diyos ay mas mahalaga kaysa sa predictability ng buhay. Kumbaga, dapat ganito yung mangyayari sa akin, di ba? Pero kung tatandaan niyo po, makamit niyo man po ang yaman ng mundo kung ang kaluluwan po natin ay mapupunta sa impyerno. Napakasakit po nung isipin. Kung mababaliwala lang po lahat ang pagpapagal po natin, wala naman tayong madadala sa kabilang buhay. Pero ito po yung isa sa nagpapalakas po sa akin at naniniwala po ako magpapalakas din po sa inyo. Sa kahinaan natin, doon tayo palalakasin ng Diyos. Amen po ba? Madalas akala natin na gusto ng Diyos lagi tayong malakas. Pero po alam niyo po ba ang sabi ng Biblia? Maraming beses na ginagamit ng Diyos ang kahinaan ng tao para ipakita ang kanyang kapangyarihan. Sabi sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, "My grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness." Sa Tagalog, ganito ang kanyang sagot, "Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina, kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo." Amen po ba? Kaya we must really proud na minsan bobo tayo, minsan tatanga-tanga tayo, di ba? Kasi kailangan po talaga natin ng shepherd. Kailangan po talaga natin. Kaya sabi sa Book of Psalms, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ibig sabihin, ang sheep po kasi, tatandaan niyo pong mabuti, hindi po pwedeng walang shepherd. Tanungin niyo po kung bakit. Ang shepherd kasi, tatanga-tanga. Sorry for the word pero yun naman talaga ang totoo. Isipin mo kung walang magpapastol. Isipin mo that apart from God, we can do nothing. Hindi talaga tayo pwede. No one is an island. Hindi pwedeng matalino ka, magaling ka, top-notcher ka, honor ka. Kailangan mo si Lord. Ikaw nang pinakamayaman. Kaya nga nung nagkaroon ng recession, maraming tumalon sa building Bakit? Wala si Lord Hindi ka man kayang iayos ang buhay mo kung pera ka lang nakatingin. Kailangan mo talaga si Lord. Amen po ba? Palapakan po natin sa Lord. May natututunan po ba? Amen po ba? Grabe si Lord, grabe talaga. Kaya po sabi po dito sa binabasa po natin, darating po ang araw na kapag ubos na po tayo, doon siya magbibigay ng grace. Kapag ubos na po tayo. Kasi mahinang-mahina na tayo Doon siya po magbibigay
ng lakas. Kapag ubos na po tayo, doon mo makikita na buhay ang Diyos. Ang weakness ay hindi laging tanda ng failure. Minsan ito ang lugar kung saan mararanasan mo na totoo pala talaga ang Diyos. Kailangan pa nating paulit-ulitin. Talaga namang totoo talaga si Lord eh. Minsan sa kaya lang naman natin sinasabi na totoo siya kapag paldo tayo, maraming pagpapala, di ba? Tandaan mo, talagang sasampalin tayo ng katotohanan. Di ba? Sabi ko nga po sa inyo, hindi ko pwedeng sa lahat ng mga bago kong binabible, hindi talaga nawawala yung kwento ko, yung testimony ko, kung paano talaga ako nagtiwala sa Panginoon. Ayan, walang kaalam-alamang ate ko nung kinukwento ko yun. Lagi kong kinukwento yun. Ang sabi ko, Lord, kung talagang totoo ka, bigyan mo ako ng 100. Pero kung bibigyan mo man ako, hindi, pupunta pa rin ako ng school at lalakarin ko yun. Challenge ko ba siya? Yes, pero bigyan man niya ako hindi, I will take action. Gagawa pa rin ako ng paraan. Pero paglabas ko ng pinto, yung ate ko, si Ate Christine, dagos, talagang tinulak ang gate at ang una niyang hinahanap ay ako. Ang ate ko hindi naman siya pupunta sapagkat siya ay pamilyado na. O isipin niyo po yun, ang hanap-hanap niya agad ay sino? Ako. Kelvin, nasan ka? Ikaw ba ay may baon? O ito 100, hindi ko alam bakit ako nandito. Hello? Palakpakan naman natin sa oh. Kung ikukwento ko pa po sa inyong marami, di ba? Napakasarap po talaga na magtiwala sa Panginoon sapagkat ang pagitan ng ating kaisipan ay langit at lupa. No one can comprehend. Iba po talaga siyang kumilos in a mysterious ways para patunayan sa iyo, anak, totoo ako. Ako ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. I'm still the same yesterday, today, and forever. I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Kung paano nangako ang ating Panginoon kay Abraham, kung paano nangako ang si God kay Abraham, the same. Di ba? That we can be a blessing to others. Amen po ba? And those who curse us, I will curse those who curse you, and I will bless those who bless you. Di ba? And all the peoples on earth will be blessed through you. Kaya hindi pa pwedeng nandiyan ka lang. Kaya kahit pagod si na mama, di ba? Pagod yung mga kapatid ko, pagod si na ate ma'am, si ate Masi, di ba? Medyo katatapos na ng gawain ng linggo, kaya nabukasan, di ba? Swerte na lang kung magiging Tuesday tayo, di pahinga ng Lunes. Pero isipin niyo po yun, ang sarap man po na maglingkod sa Panginoon, di ba? Makita niyo po yung mga tao, di ba? Na matatanda na sila, pero nagkakaroon sila ng matinding pananampalataya sa Panginoon, di ba? Isa pa naman sa pinakamahirap turuan, matatanda. Pero dun sa landing, puro mga matatanda, di ba? At bata, di ba? Kaya po napakabuti po talaga ng Panginoon. Sabi po sa Romans, hindi pa man po natin nakikita yung magagandang bagay na hinihiling natin sa Panginoon. Tatandaan po natin na gumagalaw na ang Diyos. Kaya po sabi sa Romans chapter 28, does not say immediately everything will make sense. Tatandaan po natin na may proseso ang Diyos. At minsan, yung prosesong yun, ito po yung panahon na umiiyak tayo. Yun pala habang lumuluha ka, may ginagawa na si Lord. Hinihintay lang po talaga niya. Sige, luha lang, di ba? Ang tanong, yung luha bang yan, ay, di ba? Totoo ba talaga yung pangluha yan, di ba? At habang naghihintay ka, habang litong-lito ka, doon siya po kumikilos. Di ba? May ginagawa po siya sa likod ng bawat event na nangyayari sa ating buhay. Para po siyang, alam niyo po yun, parang puzzle. Alam mo yung parang puzzle? Sino dito nung bata pa di ba, ang galing sa puzzle? Yung palang puzzle, hawak-hawak mo lang pala isa. Kaya hindi mo pala siya mabuo. Masyado ka kasing pakialamero, gusto mo ikaw ang tumapos ng puzzle. Hayaan mo si Lord. Na buong puzzle niya, pieces by pieces, bubuin niya.
para makita mo, mapatunayan niya sa'yo na kaya niyang ayusin yung mga panahon na ikaw ang pilit bumuo, na Diyos lang pala ang kayang bumuo. Amen po ba? Palakpakan mo natin sa Lord. Ay, grabe talaga. God is good. Amen po ba? God is good. All the time, God is good. Hindi po natin kailangan maintindihan ang lahat para lang po tayo magtiwala sa Diyos. Ito po yung challenge ko po sa inyo. Baka gusto mo lang si Lord kapag maganda ang season. Kahit po ba pangit yung season, magtitiwala pa rin po ba tayo kay Lord? Paano kapag nawalan ka? Paano kapag nawalan ka? Kapit lang. Paano kapag nasaktan ka? Kapit lang, di ba? Paano kapag hindi nasagot yung prayer natin? Di ba? Paano kapag na-delay po yung plano natin? Mananatili ka pa rin ba? Kaya po gagamitin ni Lord yung mga bagay hindi natin mauunawaan. Basta ang mahalaga, tayo po ay magpapatuloy. Ang tunay na pananampalataya ay hindi para na maunawaan po agad natin ng lahat. Tatandaan po natin, huwag po nating sayangin yung bawat sakit na nararamdaman po natin sa paglayo sa Kanya. Gamitin po natin ito para mas lalong mapalapit sa ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Palakpakan po natin sa Lord. Sige po, ilagay po natin yung kanang kamay natin sa kaliwang dibdib po natin, bagay po sa ating online, at sundan niyo po yung aking panalangin. Repeat after me. Panginoong Jesus, maraming salamat dahil ikaw ay tapat sa bawat season ng aming buhay. Kapag kami ay masaya, ikaw ang dahilan. Kapag kami ay mahina, ikaw ang aming lakas. Kapag kami ay nalilito, ikaw ang aming gabay. Turuan mo kaming magtiwala kahit hindi malinaw ang daan. Tulungan mo kaming huwag tumingin lamang sa problema, kundi sa Diyos na mas dakila kaysa sa anumang pinagdadaanan namin. Palakasin mo ang mga pusong pagod. Pagalingin mo ang aming mga sugat at palalahanan mo kami na walang masasayang kapag nasa kamay mo ang aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen! Yan. Palakpakan po natin si Lord. Yan. At para po sa ating po mga nanonood online, kung kayo po ay sumunod sa simpleng panalangin at nasubaybayan niyo po ito, sana po ay nakatulong po ito sa inyo at nakapagbigay po, naliwanagan po kayo sa napakagandang mensahe ng ating Panginoon.